Nagbabalik po ang ating palatuntunan sa araw pong ito. Meron tayong panauhin. Attention po sa lahat ng mga manggagawa sa ating pamahalaan, mga miyembro po ng GSIS, sapagkat panauhin po namin ni Kong Dante, si Miss Irene Tayag, Manager Corporate Communication ng GSIS. Para maiba naman tayo dyan, di ba? Oh. Hindi yung halos ilang linggo na bang puro Buwan na ho, Kong. buwan na yata, puro na lang pork barrel lang pinag-uusapan natin, di ba? Kaya siguro ito, malaking pagbabago ito at kapaki-pakinabang sa ating mga tagapakinig dyan sapagkat napakarami yata nating mga tagapakinig na miyembro ng GSIS. Ay, diba? totoo po yan. At ang dami lang tinatanong na yung mga iba naman na hindi namin masagot-sagot. Wala naman kaming alam tungkol sa pagpapatupad ng mga benepisyo ng GSIS. Kaya ngayon dyan, maliwanag na kapaki-pakinabang yung pagtatalakay natin ito tungkol sa GSIS. Pabatiin natin si Ma'am Irene. Ma'am Irene, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Jen and Kong. Magandang umaga po, lalong-lalo na po sa 1.4 million government workers at mga 300,000 pensioners ng GSIS. So almost 2 million pala, mga 1.7 million. yes po. Ang mga nakikinabang para sa GSIS. Anyway, ma'am, ano ho bang hatid ninyong magandang balita para sa mga miyembro po ng GSIS? Unang-una po, yung mga nababasa po ninyo siguro sa pahayagan, yung pong grace period na tinatawag para sa mga miyembro sa Yolanda areas, mga miyembro ng GSIS na nasalanta ng Yolanda, ay pinalawig po hanggang sa Nobyembre po ng taong ito. Ang grace period pong ito ay para doon sa mga nag-avail ng Home Emergency Loan Program, yung tinatawag na HELP. Under HELP po, ang isang active member na nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasalanta ng Yolanda ay maaaring makautang sa GSIS ng hanggang 200,000 para ipagawa ang kanilang bahay. Ito po ay ayon sa kanilang stay sa government. Yun hong mga miyembro dito sa areas na nasalanta ng Yolanda na may 10 taon o mahigit na sa gobyerno, maaaring makakuha ng 200,000. Yun naman hong, ito po ay in the form of a loan, ano po? At yun naman hong merong 5 taon na, pero less than 10 years, maaari pong makaloan ng 100,000. Yun naman hong less than 5 years sa government, maaari hong makautang ng 30,000. This is on top doon sa iba pa namin mga programa sa Yolanda areas like emergency loan na itinaas namin yung loan ceiling hanggang sa 40,000 para doon sa may outstanding balance sa kanilang emergency loan. Ang pensioners emergency loan program, bago po ito, first time kami nag-offer ng loan para sa mga pensioners emergency loan, sa Yolanda area na 20,000 po. Yung mga pensioners, Miss Irene, ito yung mga nag-retire na, hindi ba? Opo. Ngayon, maliban sa kanilang pensyon na tinatanggap mula sa GSIS, ang binabanggit mo ay meron pa silang karapatang mangutang sa GSIS. Yes, meron po tayong tinatawag na pension loan. That's over and above po doon sa pensioners emergency loan sa mga nasalanta ng kalamidad. Yung binabanggit mo kanina, Miss Irene, na merong loan moratorium. Yes. Ito ay applicable lamang doon sa mga kababayan natin na naging biktima ng Typhoon Yolanda. Opo. Yung labas sa mga hindi naging biktima, ibig sabihin, ng Typhoon Yolanda, ay hindi kasama doon sa moratorium. Sa ngayon po. Nagkaroon din po ng moratorium doon sa nabiktima ng iba pang mga bagyong nagdaan. Pero ito po kasing isang ito, yung pong grace period para sa health, iba po yun sa moratorium sa lahat ng utang. Moratorium, ibig sabihin po, tinigil po muna yung pagbabayad ng utang ng mga miyembro ng GSIS dito sa Yolanda victims. Alam niyo po, hindi lang naman po kasi health loan ang maaaring mautang. Meron pong consul loan, emergency loan, pension loan. Yun pong nung araw, merong SOS, enhanced salary loan, policy loan, etc. Gaano katagal yung loan moratorium, Irene? Ito pong loan moratorium, dapat po hanggang July lang ito, from January to July. In-extend po hanggang November this year. So almost 1 year na po. Pareho po ang, pati help availees po ay kasama po dito. Kung halimbawa naman, katulad ni Jenso Barjaga, meron siyang kapatid na taga Tacloban na tinamaan ng pero nagtatrabaho siya sa Maynila. Siya ba'y sakop ng moratorium?
Hindi po. Yun lang pong nakatira at nagtatrabaho dito sa Calamity area. Sa Makatwid, kung halimbawa meron siyang bahay dito, kaya lang taga-Tacloban siya, tinutulungan niya yung kanyang mga kamag-anak naman sa Tacloban na sinalanta naman ng Yolanda, hindi siya makakasama doon sa loan moratorium kahit na taga-Tacloban siya. Kung ang inilagay niya pong address sa aming database, nung siya ay nag-apply ng membership o nagpa-update siya, ay sa Tacloban, maaari po siya. po, pwede pa. Yes. Ayun. O pwede silang magpalit ng address, Jen. Ay, hindi po not in Hindi naman midstream po. pwede. Pati ho ba sa tubo may moratorium? Tubo. Opo. Di ba usually may tubo po yan, di ba, kapag ka nag-loan sila eh. Ay, yung amortization po. Yung amortization opo. po kasi built-in na po doon yung mga interest. Yung interest. etc. Yung interest. Siguro, Jen, ang gusto ko itanong kay Irene ganito eh. Ano po yan? Ako, nung nasa private sector ako, mas kabisado ko yung mga benepisyong tinatanggap ng mga miyembro ng SSS sapagkat private sector ito. Saka ng pag-ibig. Nung ako'y mapunta sa Kongreso, na nagkaroon ako ng tsansa na maging public servant sa maikling panahon, hindi na ako covered ng SSS, bagamat pwede rin ako magbayad para ipagpatuloy ko yung aking SSS benefit sana. Pero na-covered na ako ng GSIS. Pwede bang ipaliwanag mo, Miss Irene, yung pagkakaiba ng pondo ng GSIS sa pondo ng SSS at saka yung pagmamanage ng pondong ito para sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay? Opo. Ma'am Irene, bago niyo po ipagpatuloy yan at pagsagot tungkol sa bagay na yan, baka yan din yung tanong ng napakarami nating kababayan. Wag ho kayong aalis, magbabalik pa po ang palatuntunan sa ganang mamamayan.